Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, bibigyan po natin ng part 2 yung naging interview dito ni Atisa kay Vice Ganda dahil viral po ngayon at pinag-uusapan dito sa Vietnamese community itong interview ni Atisa kay Vice Ganda. So hindi lang sa Vietnam pinag-uusapan ngayon, pati na rin sa Thailand. And I believe na kinakailangan nating i-counterpart itong kanilang mga post dito sa social media kasi may nag-comment doon sa ating mga naunang video na bakit daw natin ginagatungan yung issue. So hindi po natin ginagatungan ng issue mga kapolitika. Pinag-uusapan lang po natin kasi I believe na merong miscommunication at misunderstanding dito sa issue ito na nagpa-interview itong si Atisa dito kay Vice Ganda. At in the first place ay tama naman yung sinabi ni Atisa na worst experience niya sa pageant. Hindi niya naman sinabi na yung Miss Cosmo ang worst. Okay, so yung experience niya na nakita niya in front of her na nagbabaksakan yung mga bakal at yung mga crane nung kanilang venue doon sa Miss Cosmo 2024. So kahit sino naman siguro ay talagang masyak at magulat at hindi siya magandang karanasan. So according dito sa post ng isang Vietnamese sa Philippine group, as someone with an international title, why did Atisa behave so unprofessionally? She participated in Miss Cosmo but didn't really try, treating it like a walk in the park. And then she failed and blamed Miss Cosmo. Why did she lie about Miss Cosmo injuring her leg when she already had a leg injury? Miss Cosmo always cared for and encouraged the contestants, including Atisa. But why did she speak ill of the organization after leaving the competition? Is that considered professional behavior when a public figure lacks humility and respect for others? She didn't even have time to set up her third Miss Universe bio. Yet she had time to badmouth other successful people. Attitude is more important than talent. And stop making yourself out to be a victim. It's shameful. So sabi dito sa post mga kapolitika, meron kasing group na binuo itong mga supporters ni Atisa doon sa Vietnam before. So sabi dito, she had a leg injury on 26th and the stage collapsed on the 28th. But she claimed her leg injury was caused by the stage collapse. This is fabricated, and that stage incident only involved the construction worker. It had nothing to do with the contestants. So hindi po natin nagustuhan na nakikita natin at nababasa na nag-away-away, nagkakaroon ng word war itong mga dating supporters ni Atisa dito sa kanya ngayon. So sana is gagawa ng video itong si Atisa para klaruhin yung lahat kasi maraming mga Vietnamese ang nagrereklamo ngayon at nasasaktan doon sa kanyang sinabi sa sa interview with Vice Ganda. Kasi ang problema doon is wala namang sinabing against itong si Atisa dito sa Miss Cosmo, pero tumatawa kasi siya mga kapolitika. So iba yung dating sa mga Vietnamese na ang sinasabi nila ay para daw biniblame ni Atisa itong organization. So sana is maggawa siya ng video para klaruhin yung kanyang interview dito kay Vice Ganda kasi hindi lang mga Vietnamese yung pinag-uusapan yung interview niya with Vice Ganda na very controversial, pati na rin yung mga taga Thailand community ay pinag-uusapan na rin itong video ito at ginagawan pa nga ng mga caption na hindi naman natin naiintindihan, pero we believe na dahil doon sa interview nga ni Atisa at patama daw dito sa Miss Cosmo. So yun mga kapolitika ang ating maging opinion at ang ating maging reaction. So sana is klaruhin ni Atisa ang isyong ito dahil hindi pa rin mamatay-matay ngayon at gusto na po natin magkaroon ng closure at ceasefire between Atisa at dito sa Miss Cosmo at yung mga supporters as well. Mga kapolitika, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.